upang magpuri po sa dakong ito. Nawa po yung bawat po magbabahagi po dito po sa harap, yung bawat po titindig, nawa po pakapakinggan po natin kung ano man po yung mga sasabihin po nila, kung ano man po yung mga ibahagi po nila sa umaga pong ito. Sa umaga pong ito, ang ating pong temang pagninilayan po, buhat po ng kilalanin, tanggapin natin si Kristo sa buhay po natin. Ano-ano nga po ba yung mga nabago po o naging epekto o naidulot nito sa buhay po natin? Ulitin ko po yung tema po, no? Buhat po ng kilalanin, tanggapin natin si Kristo po sa buhay natin. Ano-ano nga po ba yung mga bagay na naging naidulot po nito, naging epekto po sa buhay natin? Nagdulot po ba ito ng kagalakan, kalakasan, kasiyahan o pag-asa? Sa umaga pong ito, nandiyan po ba si Mami Beth po? Upang pong palalimin po ang ating tema po sa umagang ito, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa pagbabahagi ni Mami Beth Chico po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi ko po narinig yung tema pero parang related din po sa dati. Kung sino si Kristo sa buhay mo, ngayon naman kung paano mo tinanggap. Ano yung mga naging effects nung tanggapin mo ang Panginoon sa buhay mo. Siguro po, hindi lamang po ako, kundi kayo ring mga nandirito, lalo na po sila kapatid, araw-araw ay nandirito. Sigurado pong meron ng naging magandang epekto yung kapupunta nyo rito. Kaya patuloy at patuloy pa rin kayong nagpupunta sa banal na lugar na ito. Amen po ba yun? Kasi po, araw-araw ko po siyang nakikita. Si nanay, araw-araw nandirito. Kung walang magandang epekto sa buhay nila, yung kapupunta nila rito, siguro po hindi kayo magtitiis, magtitiyaga. Lalo na po ngayon na napakainit po talaga ng panahon. Amen po ba? Isang napakalaking sakripisyo ang pagpunta dito. Kangina nga po, bago po ako magpunta dito, naidaing ko nga po sa mga kasama ko na para kung hindi ko na talaga kaya yung init ng panahon. Yung po kasing ulo ko napakasakit mula po dito. Dito buong ulo ko po napakasakit. Siguro nga po dahil dun sa sobrang init. Napakalaki po talagang sakripisyo. Pero sa kabila po noon, pagdating po ng alas 11, bakit para pong may nagtutulak sa amin na pumunta dito sa Dambana? Kasi meron po kaming something na natanggap na hindi namin kayang ipaliwanag. Kaya po sa araw-araw, sa kabila man ng napakainit na panahon, ay hinahangad namin na makarating kami sa banal na lugar na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Napakarami pong mga advantages na ginawa sa akin ng Panginoon sa pagpunta ko dito. Anak, kumusta ka na? Long time no see. Hello. Tagal ko na siyang hindi nakita. Salamat at ngayon ay nandirito ka. Siguro may magandang epekto sa'yo, kaya ikaw ay nandirito. Hindi po ba sa lugar na ito, lahat po tayong nandirito? Nagkakaroon po tayo ng pag-asa kapag tayo nagpupunta dito. Amen po ba? Na sa palagay mo ay hopeless na, wala ng pag-asa na gumaling ka, wala ng pag-asa na makaahon ka sa problema mo. Subalit pagtayo ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ang bawat mensahe niya ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Na hindi pala ako dapat malugmok sapagkat merong Diyos na tutulong sa akin. Ang problema po kasi natin mga kapatid, nang hindi pa natin ganap na kilala ang Panginoon, sa bawat problema na dumarating sa buhay natin, pilit nating kinakaya para magkaroon ng solusyon o katugunan ng ating problema. Meron po ba tayong magagawa? Wala. Anong idudulot sa atin? Sakit ng ulo, hindi po ba? Pag meron tayong problema na sinosolve natin sa kaparaanan natin at hindi sa kaparaanan ng Ama, sumasakit lang po yung ulo natin. Nai-stress po tayo at nagkakaroon po ng maraming karamdaman yung katawan lupa natin. Subalit tinuro ng Panginoon sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching na ang problema, meron nga po tayong
kasabihan na do your best and God will do the rest. Amen po ba? Hindi naman po pwede yung meron kang problema mauupo ka na lang, magmumukmuka at maghihintay ka na bumagsak sa harapan mo yung solusyon sa problema mo. Ang turo po ng Panginoon, do your best at igagawin ko yung iba. Ibig sabihin, kailangan may gawin din tayo. Subalit, sa solusyon sa problema na sinisikap nating magkaroon ng katugunan, huwag po nating iwawaksi ang Panginoon sa bawat hakbang na gagawin natin sa ating buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kung ang ating pong pamamaraan ng pagre-resolba ng problema natin ay nakakonect tayo kay God, humihingi tayo sa Kanya ng gabay at patnubay, sigurado pong ipagkakaloob niya at anuman ang problemang pinagdadaanan natin, tuturuan niya tayo na magkaroon ng tamang solusyon. Subalit, kung ang problema natin, ang ginagamit natin ay yung ating sariling kakayahan, sariling lakas, sariling talino, at wala ang Panginoon sa lahat ng ito, wala po tayong makakamtam, wala po tayong mapapala. Amen ba, kapatid? Amen na amen po yon. Dapat po, sa pagre-resolba ng ating problema, mananalangin tayo na ituro sa atin ng Panginoon ang gabay at patnubay upang ito ay magkaroon ng solusyon. Dati po ay hindi ako ganun. Ano man ang problema dumating sa buhay ko, gagawin ko lahat ang makakaya ko. Ibibigay ko lahat ang lakas ko para magkaroon ng katugunan yung problema ko. Pero, nabibigo ako. Kabiguan pa rin yung tinatanggap ko. Bakit? Kasi, hindi kasama si God doon sa mga ginagawa ko para magkaroon ng katugunan o solusyon ng problema ko. So, isa po yan sa mga benepisyo na natutunan ko dito sa banal na lugar na ito. Tinuruan ako ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching kung ano ba ang tamang approach para po masolve natin yung mga problema natin sa buhay natin. Amen po ba yon? Pangalawa, isa pa rin po sa isinasakit ng puso't kalooban ko, pag may nakikita akong kamalian sa mga kasama ko sa bahay at sila'y tinumpa ko at hindi nakatalimat nakasunod, nagngingit-ngit po yung puso ko. Mali din po pala yun. Sapagkat, sabi po ng banal na Espiritu, isang benepisyong nakuha ko sa Kanya para magkaroon ng kapayapaan ang puso't kaisipan ko, tayo daw po pala, sino man sa atin, wala daw po tayong kakayahan na pagbaguhin natin yung pangit na ugali ng kapwa natin. Hindi mo pwedeng baguhin ang ugali ng asawa mo kung ito'y nagbibigay ng sakit ng ulo sa'yo. Hindi mo rin mababago ang ugali ng anak mo na nagbibigay ng pasakit sa'yo, sakripisyo bilang ina. Luluha ka ng bato, pero hindi mo kaya silang pagbaguhin. Sino lamang po ang pwedeng magbago sa kanila? Ang ating Panginoon. Kung tayo po ay magiging tapat sa panalangin sa Kanya, panalangin pa din po ang susi. Kung tayo po'y mananalangin sa Kanya ng may katapatan, hilingin po natin sa Kanya na baguhin yung mga pag-uugali ng taong nagbibigay ng pasakit sa atin, kikilos siya. Mababago po ang pag-uugali ng mga taong nagbibigay ng sakit ng ulo sa atin. Magbibigay po ako sa inyo ng pruweba. Nung pong ako'y bago naglilingkod, bago pa po ako nandito, yung pong kabiyak ng puso ko, katulad din po ni kapatid na Lando na pagka po weekend, Sabado at Linggo, hindi na po niyo siya makakapa. Nandun na po siya sa eskwelahan ni San Pedro at humihiyaw ng logis. Basta po Sabado at Linggo nanduroon siya. At talaga pong sakripisyo sa parte ng isang nanay, sa parte ng isang kabiyak ng puso. Sapagkat pareho kami nagtatrabaho, so ang ine-expect ko, pagdating naman ng Sabado at Linggo, magkasama naman kami bilang isang kumpletong pamilya. Pero hindi po namin siya nakakapa, lalo na po pag may derby. Pag po may derby, kung saan po may derby, alam niyo naman po yung derby, hindi naman po natatapos ng sandali lang yun, magdamagan po yun. Hindi po ba mga sabungero,
ang derby po ay magdamagan. Kaya kinabukasan pa po siya uuwi ng bahay. Alam niyo po, iniluha ko po yan kay God. At dumating po yung pagkakataon na nag-uusap kami. Lalo na po kung halimbawa aalis, kumpleto alahas, 2 daliri, may singsing, may kwintas na nakasabit. Pag uwi po ng bahay at natalo, isa man sa alahas wala. Totoo po yan, hindi po ako nahiyang sabihin sa inyo upang ipahayag ko ang benepisyong natagpuan ko sa Panginoon. Alam niyo po, wala pong mangyayari, lumuha man ako ala po akong magagawa. Subalit na ako'y maglingkod sa banal na lugar na ito, bakit po biglang pinaram ng Panginoon? Kaya kung ilang taon na po ako dito, yun din po yung number ng taon na hindi na po siya nagsasabong. Purihin po natin ang ating Panginoon. This is my 8th year. So ito pong ika-8 year na to, yun din po yung bilang ng taon na hindi na siya sumilip man lamang sa sabungan. Ngayon daw po niya nare-realize na napakasayang daw po pala nung mga perang naaksaya doon sa mga walang kwentang bisyo na yon. Alam niyo po kung anong nagpabago sa kanya? Hindi po ako. Diyos po ang kumilos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, napansin ko na lang po na hindi na siya nagpupunta sa sabungan. Kaya sabi ko po sa kanya, salamat sa Diyos. Buti nagbago ka na. Hindi na po ako nag-effort Sawa na po kasi ako ng kasasalita, sawa na ako ng kaiiyak, kaya nilubayan ko na po. Kusa po siyang binago ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, buti nagbago ka. Alam po ang sagot niya sa akin, kasi nahihiya ako sa mga tao. Na nakikita ka, na nakatindig sa harapan ng maraming tao at nagbibigay ng inspirasyon sa kanila, ako mismong asawa mo, pasaway sa buhay mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po nung makita ko siya, sabi ko nga po sa inyo, nauna ako magpunta dito Hindi ko po siya pinilit. Ayoko po siyang pilitin na halika, sumama ka sa akin, napakaganda nung pinupuntahan ko. Hindi po. Idinulog ko po sa Panginoon na sana po ibigay ang pagkakataon na kusa siyang magpunta dito. Isang araw po na ako'y nagpapahayag dito, araw ng Sabado. Dati po kasi, pag po Sabado ng gabi at Miyerkules ng gabi, napakarami pong tao. Puno po hanggang dun sa labas. Nang ako po'y nagpapahayag dito sa gitna, nagulat po ako, nakita ko siya dun sa likod, nakatayo, nakikinig sa akin. Kaya sabi ko, Ama, sadyang buhay ka. Ayaw mo nang pahirapan ng loob ko kasi po napakahirap sa katulad kong isang lingkod. Na naglilingkod ako, walang kapayapaan yung kaisipan ko, sapagkat ang iniisip ko, naku, magkano na naman kaya ang natalo? Naku, ano na naman kaya ang isinanla? Ayaw na po ng Panginoon na ako'y maglingkod ng may bagabag sa puso't kalooban, kaya po yung kabiyak ng puso ko, inakay na rin po niya sa tuwid na landas. Isa po yan sa mga benepisyo na natamo ko sa Panginoon. Kaya po ako'y patuloy at patuloy na naglilingkod sa banal na lugar na ito. Kasi po, ano po ang saysay ng buhay kung sa araw-araw na lang may pasakit ka? Ano po ang saysay ng buhay kung yung asawa mong lagi mong kasama na dapat ay magmahalan kayo, pero hindi nang nangyayari, lagi kayong magkagalit sapagkat meron siyang ginagawang mali. Na alam mong mali, nakikita mo sa kanya, ano po ang saya ng buhay? Mahal po ako ni God. Gusto po niyang maging masaya ako. Kaya po lahat na yan, inayos niya. Kaya ito po ay isang napakagandang benepisyo na nakita ko at ibinigay sa akin ng Panginoon. Walang saysayan sa lapi kung hindi ka masaya. Amen po ba? Ang mahalaga na maibibigay sa atin ng Panginoon na dapat mithiin ng bawat isa sa atin ay yung kapayapaan ng kaisipan. Amen po ba? At yung kagalakan ng puso mo na hindi ka na sumisimangot, hindi ka na nagagalit, hindi ka na nagsasalita ng masakit, isang napakalaking biyaya po iyan na maaari natin tanggapin sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, kung nagpupunta po kayo rito para humingi ng kayamanang material, wala po kayong makakamit. Sapagkat ang nais ng Ama, maging mayaman tayo spiritually at hindi maging mayaman materially. At iyan po ay matatamo lamang po natin kapag tayo po ay tumanggap na ng mga aral mula sa ating Panginoon. At ang pagtanggap ng aral,
meron pong basic requirement si God na dapat nating tanggapin at dapat namapa sa atin kung gusto nating higit natin siyang madama. Ano po yun? Kababaang loob. Yan po ang isa sa magandang hinihingi at inaasahang makikita sa atin ng Panginoon. Kababaang loob. Sapagkat ang tao na hindi magpapakababa, hindi tatanggap ng kanyang kamalian. Amen po ba? Ang isang taong hindi nagpapakababa, hindi tatanggap ng aral. Kaya pag ito po ay nasa inyo na, yung kababaang loob na to, dire-diretso na po ang pananahan ng banal na espiritu sa ating buong pagkatao. At muli ko pong uulitin, huwag niyo pong sayangin ang pagkakataon. Kayo'y nandirito hindi dahil sa kagustuhan niyo. Ama ang nanawagan sa inyo, kumatok sa puso niyo, kaya kayo'y nandirito. Kaya yung pananawagan po sa atin ng Ama, pagkatok sa puso natin, huwag po natin siyang bibiguin. Sapagkat ang sabi niya, anak, minsan lamang akong daraan sa buhay mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami Beth, sa magandang binahagi mo po. Katotohanan nga po na kapag ang Ama po ang kumilos sa atin, walang pagdaka po, lubos pong kagalakan ang siyang ipapahatid niya po sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Isa lamang po ang tumatak sa isip ko sa binahagi po ni Mami Beth na hindi mahalaga ang pera. Walang saysay nga po ang pera kung wala naman po ang Ama sa buhay natin. Amen po ba? Kasi kung wala po ang Ama sa atin, marami nga po tayong pera, pero hindi naman tayo napapagalak ng pera, nabibili pa po natin yung mga material na bagay na gusto natin. Pero kung wala naman po ang Espiritu ng Ama sa atin na mananahan, wala rin pong saysay. Amen po ba? Kaya po, ang susunod po na magbabahagi ngayon sa umaga pong ito, hindi ko man po alam kung ano po yung pangalan po niya. Araw-araw ko po siya nakikita dito sa gawain po natin. Sabagat batid ko po na meron na pong mga bagay na naidulot sa kanya yung araw-araw po na pagtungo po sa dakong ito. Lalapitan ko na lamang po siya. Isang mapagpalang umaga po sa lahat po ng kapatiran ng Divine Mercy. Buhat po ng tanggapin ko si Kristo sa buhay ko. Ano nga po ba ang natanggap ko? Purihin ang Ama. Buhat po ng tanggapin ko si Kristo sa buhay ko. O naming ng kabiyak ko. Ay marami na po kaming natanggap. Unang-una po, meron pa lang pong mahigit 1 year kaming nagpupunta rito. Ang una pong natanggap namin sa buhay namin ay ang kagalingan ng kabiyak ng puso ko. Nang una pong dalhin ko dito siya ay hirap po siyang lumakad. Ngunit nang dumulog po kami sa Apo, nang sabihin ng Apo na siya magbabanyos, pang ilang araw pa lang po niyang pagbabanyos ay nakadama na po siya ng kagalingan. At higit po sa lahat, hindi lamang po kagalingan ng karamdaman, higit po sa lahat, kagalingan ng kaluluwa ang natanggap namin sa lugar na ito. Marami pa pong pagbabago ang naganap sa buhay namin na kung iisa-isahin ko po ay napakarami. Subalit, lubos po ako nagpapasalamat sa Panginoon na kami ay nadako rito at sa pamamagitan ng banal na salita ng mahal na Apo na
ninanamnam namin sa aming puso ay ipinagkaloob niya sa amin ng mapayapang kaisipan, mapayapang buhay, at higit po sa lahat ay ang pagbibigay niya ng kagalakan sa aming puso. Maraming salamat po na kami ay maraming ibinago ang Panginoon sa aming buhay sa pamamagitan nga ng pakikinig sa araw-araw sa banal na salita ng Panginoon, pamamagitan ng ating mahal na Apo. Yun lamang po, at purihin at pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng biyayang ipinagkaloob niya sa amin. Maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa iyo pong binahagi. Katotohanan nga po na nung napungo po sila sa dako pong ito, sa pamamagitan lamang po ng kanilang matibay na pananalig po sa ating Diyos Ama po, sa katauhan po ng mahal na Apo Kunching, nakamtan nga po nila yung biyaya po, biyayang kagalingan po ng kabiyak po ng puso niya. Kaya po tayo pong mga naririto po, na magtibay lamang po tayo, na sa bawat araw po, wag po nating isipin yung mga bagay po, yung mga problema po. Sapagkat yung mga problema po yan na po na dumarating po sa buhay natin, sadya po pinahihintulot po ng Ama na maganap po yaon sa atin upang tayo patatagin po. Amen po ba? Kaya po yung mga problema po na yon, bagkus po na ipaglugmok po natin yung sarili natin, ipagpasalamat po natin sa Ama yon, sapagkat yun ay kanya pinahintulot na maganap. Ang susunod naman po na magbabahagi, tinatawagan ko po si kapatid na Berhel Bustamante. Papuri at pasasalamat po, makapangyarihan at dakilang Ama, sa muli kalooban mo po na ako'y tawagin mo upang makapagbahagi ng kadakilaang mula sa iyo. Ipagkaloob mo po sa akin ang kalooban mo upang maisiwalat ko po ang nasa mo. Basbasan mo rin po ang mga kapatid kong naririto upang katulad ng samod dalangin namin sa iyo ay makatamo rin sila ng kagalakang mula sa iyo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po at masaya. Amen po ba? Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. At pakibati na rin po natin yung ating mga kapatid ng kapatid. Magandang umaga. Paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Medyo naantala po ako ng dating, kaya tinanong ko po at ipinagtanong ko po ang tema o paksa ng ating pagbabahaginan. Ano-ano na raw po ba ang mga naging dulot sa ating buhay mula nang tayo ay tumanggap o kumilala sa ating Panginoon? Amen po ba? Sino po dito yung mula nang tayo ay tumanggap sa ating Panginoon ay wala pa pong nakamtan na dulot o biyayang mula sa Kanya? Maaari po bang pakitaas ang kamay? Wala po. So sa makatuwid po, lahat ng tumatanggap sa ating Panginoon, mayroon siyang nakakamtan, mayroon siyang napapala, at mayroon siyang tinatanggap. Amen po ba? Kapag sinabi mo pong tinanggap mo ang Panginoon at wala kang nakakamtan na dulot niya, hindi po Panginoong totoo ang tinanggap mo. Baka po Diyos-Diyosan lang yon. Amen po ba? Subalit kapag tumanggap ka pong totoo sa ating Panginoon, sa ating dakilang Ama, napakarami pong putahe ang dulot niya. Putahe ng galak, putahe ng kapayapaan, putahe ng kapanatagan, putahin ng ng kahiwagaan at marami pong mga mabubuting bagay, sapagkat ang lahat po ng mga mabubuting bagay dito sa mundo, ang lahat ng mga biyaya at pagpapalang mabuti sa mundo ay wala pong pagmumulan maliban ang ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa dati ko pong buhay, nang ako po ay hindi pa po tumatanggap o kumikilala sa ating Panginoon, habang nagbabahagi po ako, ito pong aking pagbabahagi ay para pong karugtong nung kay Nanay Opi. Yung mga pagbabago ng tinanggap mo si Kristo, at ito naman po yung mga dulot sa iyo nang tinanggap mo ang ating Panginoon.
Sa dati pong buhay, marami pong nakakaharap na mga mangangaral. Mayroon pong pastor, mayroong pari, iba-iba pong mangangaral. Subalit dahil po hindi pa totoo yung pagtanggap natin sa Panginoon, ang bawat salita pong banal na ating napapakinggan ay para po bang nagiging lampas-lampasan lang. Ang ating pong puso at kaisipan para bang kahit sabihin sa iyo ng Diyos na anak, mahal kita, anak, magtiwala ka, anak, di kita pababayaan, para po bang hangin lang na nagdaraan, lagpas-lagpasan, manhid ang ating katauhan at wala tayong maramdaman. Subalit nagtitiwala po ako sa Ama, katulad ko, katulad ng bawat isang tumanggap sa ating Panginoon sa dakong ito, kapag narinig po natin ang salita ng ating Diyos na buhay, may iba na po tayong nararamdaman. Amen po ba? Kapag sinabi po ng Panginoon dati sa dating buhay, mahal na mahal kita anak, parang baliwala lang, parang nagdaan lang. Subalit ngayon na tinanggap natin ang Panginoon, ako po, kapag narinig ko po ang salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Conching, mahal na mahal ko kayo. Nanunuot po sa aking puso at kalooban. Nanunuot sa aking kalamnan sapagkat sa mga oras po na yon, isang patotoo na ang Diyos ay tinanggap ko at ang dulot ng Diyos sa buhay ko ay maramdaman ko ang wagas at dalisay na pagmamahal niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isa pa po, sa dati ko pong buhay, kahit ano pong nagaganap sa aking kapaligiran, ay wala lang, baliwala lang. Halimbawa po, ako po ay nakipagprosesyon. May nakita po ako isang kaganapan. Nung wala ka po sa Panginoon, kapag narinig mo po o nakita yung mga ganong kaganapan, baliwala lang. Wala kang pagninilay, wala kang pagsusuri o wala kang pagbubulay. Subalit mga kapatid, ngayon po, kapag may isang kaganapan po na ipinatupad ang Diyos sa buhay ko, manahimik po tayo, tumahimik po tayo at magnilay po tayo. Siguradong sigurado po 100% kapag may pinagindapat na maganap ang Diyos sa buhay natin, kapag ikaw ay biniyayaan niya ng pagninilay, mauunawaan mo kung ano ang ibig niyang sayo ay ituran. Amen po ba? Siguro po marahil ito po ang takda upang ibahagi ko po sa inyo ang isang kaganapan na hindi po ako pinapanatag hanggang di ko po na ibabahagi. Ito po yung kaugnay sa ating tema na kapag tumanggap ka sa Diyos, isa sa mga dulot niya, maririnig mo ang tinig niya at mababatid mo kung anong nais niyang ituran at ipakahulugan sa buhay mo. Nung nakaraan pong mahal na araw, ang imahin po ng ating Lord of Pardon, pagkatapos po na siya ialis dito, ay dinala po sa ating parokya para po iprosesyon. At sa prosesyon po na ito, ay idinala pa po siya sa isang bahay bago po dalhin sa parokya. Kaugnay po ito sa tema na kapag tinanggap mo ang Diyos, maririnig mo ang tinig niya. Ngayon po araw ng Biyernes Santo, nakatakda po muling iprosesyon ang rebulto ng Lord of Pardon. Kinikilabutan po ko dahil ito po ang pabatid sa akin. Habang nagmimisa po, taon-taon po ng mga nakakaraang taon, hindi pa po tapos ang misa, ang imahin po ng Lord of Pardon ay nakalagay na po sa simbahan. Subalit sa taon pong ito sa Biyernes Santo, ang imahin po ng Lord of Pardon, kalagitnaan na ng misa, tapos na ang misa, magsisimula na po ang prosesyon, wala pa po sa parokya. Ngayon po dahil magsisimula na po ang prosesyon, ang lahat po ng mga kapatiran ay gulong-gulo na, patotoo po sila kapatid na Bioli Katwa. Ang mga caps po ay nagkakagulo sapagkat wala pa po ang imahe ng Lord of Pardon. Sabi ko po at sabi ni kapatid na Bioli, huwag tayo ekang mangamba. May gusto lang ipakita si Lord of Pardon, bakit naganap yan. Hanggang sa umuusad na po ang prosesyon, wala pa po si Lord of Pardon. Hanggang sa inilakad na po ng inilakad ng prosesyon, wala pa rin po ang imahe ni Lord of Pardon na ngayon lang po naganap. Alam niya po ba yung bahay pare sa Sitio Tres po ay may paakyat po doon at may pababa. Yung sa pag-usad po ng prosesyon, ang karo po ni Lord of Pardon sakay po ang kanyang imahe ay nakahabol po doon sa paakyat sa bahay pare. At nung nakahabol po siya sa bahay pare, pinuwesto po siya doon sa pwesto na hindi naman sa kanya.
So ngayon po dahil umuusad ang prosesyon, hindi naman niya pwesto yon, inalis po siya dun sa pwesto na yon at nilagay siya sa tamang pwesto niya. Ang sabi ko po, Panginoon, bakit mo naman po pinahintulutan ang iyong larawan o rebulto ay mahuli at maiwan? Alam ko po na may nais kang ipabatid o ituran. Habang naglalakbay po kami, ito po ang maliwanag na ipinasok sa aking kaisipan. Isang dulot ng Diyos na kapag nakipagtapat ka at nakinig sa Kanya, maririnig mo ang tinig niya. Ang sabi po niya, pag nilayan niyo po, anak na minamahal, bakit ko pinahintulutan na ang aking rebulto o larawan ay mahuli at maiwan? Yan ang pawang katotohanan. Sa buhay ng nilalang, pilit akong hinuhuli at iniiwan. Subalit kung papaano akong umabot sa pataas na iyan, yan ang katotohanan. Hinuhuli man ako't iniiwan ng nilalang, subalit sa katapusan, ako pa rin ang mangingibabaw. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ito po yung aral na tumanim sa akin. At ito pa ang ibig kong ituran, anak. Iniwang ka ba ng kapwa mo? Hinuli ka ba ng kapwa mo? Kapag ako ang kinilala mo, kaya kitang itaas at kaya kitang iangat. At kung papaano naman ang aking larawan, hindi naman doon sa pwesto ko, doon ako nilagay, kundi may tamang pwesto na dapat akong kalagyan. Yan ang pawang katotohanan. Huwag mong ipwesto yung sarili mo. Hintayin mong ibigay ko ang tamang pwesto sa buhay mo. Alalaumbaga, kung mahirap ka ngayon, huwag kang magdumaling ipwesto yung sarili mo sa mayaman ka dahil mahihirapan ka. Kung mahirap ka ngayon, pagbatahan mo at hintayin mo ang takda ko, ipwesto rin kita sa kiganhawahang handog ko. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang sabi ko po, Panginoon, kaya ko narinig at natanto ang mga salitang ito nang dahil sa kadakilaan mo. Nang dahil tinanggap kita sa puso ko. Mga kapatid, sa dati pong buhay, kahit magkabasagan ng pinggan, kahit magkalaglagan ng lahat ang mga bituin o anuman, kapag di ka tumatanggap sa Diyos, di mo mauunawaan kung anong nais niyang ipabatid. Subalit subukan niyo po, kung anuman ang kaganapan sa buhay niyo, tanggapin niyo po ang Diyos at mauunawaan niyo po kung ano ang dulot at maaari niyang ipagkaloob sa inyo. Opo, ngayon ay nasa karamdaman kayo. Pinahintulutan po ng Diyos yan. Subalit kung tatanggapin niyo po na may magandang dulot siya sa inyong mga buhay, makakayanan niyo po at mailalaban ang inyong buhay. Kung di ka nagkasakit na natungo sa dakong ito, diretso pa rin ang pagsusugal mo. Kung di ka nagkasakit at natungo sa dakong ito, maaari pong diretso pa rin ang paggawa ng kasalanan mo. Mga kapatid, subalit kung kayo po'y nakatungo sa dakong ito at matatanggap nyo ang dulot na matamis ng ating Panginoon, siguradong sigurado po, magagalak ang puso nyo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, pinakamagandang dulot ng Panginoon sa aking buhay mula nang siya aking tinanggap at kinilalang lubusan, ang ako po ay bigyan niya ng karapatan upang siya ay paglingkuran. Sa kabila ng kasalanan, sa kabila ng kahinaan, sa kabila ng karupukan, ako po'y binigyan niya ng pagkakataon at karapatan na siya'y aking maramdaman, makilalang lubusan, at mapaglingkuran dito sa dakong banal. At isa pa po na pinakadakilang dulot ng Diyos sa aking buhay. At sa inyo rin po kung tatanggapin nyo, nang tinanggap natin ng Diyos, may isang apo kontsing na sa atin ay lumingap, nagmahal, at kumalingang ganap. Amen po ba? Sapagkat kung di po natin kinilala ang Diyos sa dakong ito, wala rin tayong isang apo kontsing na makikilala. Kaya para po sa akin, ang dulot at regalo ng Diyos nang siya'y kinilala ko, isa sa mabubuting dulot niya ay ang makilala ko ang taong kinalugdan niya, napuspos ng Espiritong Banal na mula sa Kanya, na kung makikipagtapat at makikipagtiwala ako, anong problema ko ang di kayang masolusyonan. Kaya po mga mahal na kapatid, ang dulot ng Diyos ay galak, liwanag, kapayapaan, kapanatagan, kagalingan, kaginhawahan, at kahiwagaan. Ito'y ating makakamtan kung tatanggapin natin siya sa ating mga buhay. Lagi ko po sinasaysay, bukang liwayway, ating masisilayan.
Tayong makasanlibutan, tunguhan, kinalugdan. Apo Conching ang pangalan, mababagong ating buhay, dulot na mainam, ating mararamdaman. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, kapatid na Berhel, sa iyong binahagi. Katotohanan nga po na sa binahagi po ni kapatid na Berhel po, na kapag ang Ama po ang ganap nating tinanggap po sa buhay natin, iba yung kagalakan po, kalakasan, pag-asa po ang dulot niya po sa buhay natin. Amen po ba? Ngayon naman po, ang susunod naman po na magbabahagi, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa ating Mother of the House, si Mami Maris po. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Muli sa araw na ito, na maghahayag ng iyong kabutihan, kadakilaan sa aming buhay, kung paano kang kumilos at gumawa upang kamtin namin ang ganap na kagalakan at kapayapaan. Papuri sa iyo, ay walang katapusan, Ama, sa pamamagitan ng iyong kinalugdan ng aming mahal na Apo Conching, na ginamit mo upang mabuksan ang aming diwa at matutunan ng iyong kabanalan at ikay paglingkuran ng buong katapatan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Napakaganda po ng tema na ating kapatid na Charina. Habang pinagmamasdan ko po siya, sabi ko kay Mami Beth, kay ganda na nung batang yan. Lingid po sa inyong kaalaman, dati po siya may karamdaman. Subalit nang mapuspos po siya ng espiritu, wala kang mababanaag na kahit na ano, kundi sa tuwinay galak. Amen po ba yun? Bakit yun po ang pauna ko po sa inyo? Isa po yan sa mga binipisyo na kaloob ng Diyos simulan tinanggap namin sa dakong ito. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi ang dalawang kapatid ko, sabi ko nga po, bawat araw, 3 araw na ngayon nakalilipas, nakausap ko kanina si kapatid na Lando, parehas kami nang nararamdaman. Nung nakaraang araw, nang ako po ay may tinunguhan, nagbayad po ako ng electric bill, yung aking sikmura po, parang may puputok na hindi ko maintindihan. Kaya ganito po ang lakad ko eh. Kapag naka-straight ako, parang may sasabog sa aking yung tukong na tinatawag. Sabi ko, kapatid na Pearl, sobrang sakit talaga na akin dyan, nakaganyan ako. Ganyan po mga kapatid. Sa kabila po ng aming dinaranas, dahil mabuti ang Diyos, dahil dakila siya, hindi po namin alintana ano man ang kamti namin sa aming katawan. Buhay po ba ang Diyos? At ngayon po, yung binipisyo na hinihingi po namin, yung kagalingan, isa na po yan. Kaya eto po, nakatindig sa inyong harapan. Manaka na kami nararamdaman, subalit sabi nga, pangitain lang ito bilang pagkatao. Subalit kung dadamhin mo sa puso mo ang kalooban ng ating Ama kung paano mo siyang tinanggap, mayroong epekto na gagawin sa'yo. Ano yun? Kagalakan pa rin ang madarama mo. Buhay po ba ang Diyos? Habang nagbabahagi ang mga kapatid ko, kung inyo pong pinagnilayan, mula pa ilang araw na po, puro si Kristo ang ipinahayag ng ating mga kapatid. Pagninilay at tema na ibinibigay sa bawat isa. At yan po ang katotohanan. Sa unang buhay po, naroon po yung, sabi nga ni Mami Beth, wala ka nang iisipin ngayon, kundi kung may kontento ka, lahat ng hinihingi mo, kapag inilagak mo sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, binibigyan niya ng katuparan. Amen po ba yun? Ito po ang gagawin ko, sasambitin ko po sa inyo. Sa unang buhay po, di ba uso po yung mga insurance? Siyempre po, bilang pagkatao, nako, kailangan meron akong insurance sa health. Ganyan na po. Para pag nagkasakit ako, sa medical po, para pag nagkasakit ako, may pampagamot. Yan po yung mga isip ng taong-tao, ano po. Bakit ko po ito sinambit sa inyo? Dinanas ko po yan eh. Dahil, naroon yung kaukulang sa mga kaibigan mo, maririnig mo gaya-gaya. Naku, halika, mag-ano tayo ng insurance para kapag nagkasakit, mapakinabangan man lang natin sa hospital. Ayan po. Pangalawa, halika, kuha tayo ng insurance para kapag naglumaki ang ating anak, mayroon tayong pakinabang. Mapapag-aaral natin kahit ngayon wala tayong pera, at least yung insurance, pwede silang bigyan. Amen po ba yun? Tao po yan ha. Sunod ano pa? Naku, tumatanda ako. Halika, kuha tayo ng insurance. Yung death insurance po. Tapos hanggang doon ang reserve ka na ng libingan mo. Amen po ba yun? Yan po yung mga kaganapan sa unang buhay.
na may makukuha kang benepisyo. Kapag may salapi ka at bumili ka ng insurance, sigurado makikinabang ka kung kailan ang takda. Amen po ba yon? Subalit alam niyo po ba, simula po na naglingkod ako sa dakong ito, yung insurance na yan, wala na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Katotohanan po, sapagkat, syempre po, kapag naglingkod ka sa ating Panginoon at iniwan mo lahat, wala ka na rin ipang babaya doon sa mga insurance na yon. Kaya kahit hindi nakatagpos, puputulin mo na. At ano ang napalit mga kapatid ko? Insurance po kay God. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Sa madaling salita, yan po ngayon ang pinagsusumikapan ko na hindi ma-profit po ba ang tawag doon, Mami Beth? Hindi po masayang yung ibinigay ng Panginoon na insurance niya sa aking buhay. Assurance na po na ibinigay niya sa aking buhay. Sapagkat wala po kahit ano. Subalit dahil nga may Diyos, tinanggap ko sa puso ko, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, yung benepisyo na sinambit ng aking mga kapatid ay benepisyo din po ng sino mang magiging matapat sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Iba't iba lang po ang kaganapan. At doon ko po nakita hanggang sa mga oras na ito na ang Panginoon, kapag siya sa buhay mo, ang nanahan, ang number one, na sabi nga, pinag-usapan lang namin ni Mami Beth, na una mong mararamdaman ay yung babaguhin niya ang isip at puso mo para magkaroon ka ng kontento sa mga bagay-bagay na ibibigay sa iyo ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat sa unang buhay po, makikita mo na wala ka pa sa Kanya, kilala mo lang sa pangalan, subalit pag may taglay ka, gusto mo, bilhin mo lahat. Amen po ba yun? Subalit alam niyo po ba ngayon? Nakakagalak nga po sapagkat isa po yan sa mga benepisyo na tinatanggap ko po sa bawat araw sa dakong ito. Na ang masasambit ko po sa inyo mga kapatid, upang kamtin natin ang buong buo, yung benepisyo at matikman natin ang sarap na kaloob ng ating Panginoon sa ating buhay, sa ating pananahan sa Kanya, kailangan po ay wag natin siyang gawing hulugan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Halimbawa, araw ng Lunes, Ama, ito muna ibibigay ko sa iyo, hulog ko muna sa iyo 10 pesos. Sa palagay niyo po ba, sa 10 pesos na hinulog nyo, maghihintay kayo ng 100 na kapalit? Sige po, tanungin ko po kayo. Yun po ay depende na lamang po na kung walang-wala at katapatan ng taglay mo, yung 10 pesos po na yun, maaaring bigyan niya ng 100. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ang ating Panginoon ay hindi mo talaga malilinlang. Amen? Kaya, ang binago po ng ating Panginoon, lalo na sa aking buhay, yung magkaroon ng kontento. Yun po ang pinakamahalaga upang hindi na pumahati yung isip mo sa pangmundo at sa Kanya. Sapagkat, doon unti-unti niyang ibibigay sa'yo ang layunin niya sa'yo. Amen? Kaya hindi mo na babalik-balikan kung ano yung iniwan mo noon. Sapagkat napakalaki po ng pagkakaiba. Kung halimbawa man po, kagaya po sa akin, hindi po niya ako hinirang sa dakong ito. At pinagpatuloy ko po yung karunungan na binigay niya sa akin. Oo, nagkakamal nga ng salapi sa simpleng paraan. Subalit ang tanong, hindi ko hawak ang buhay ko Paano ko ma-enjoy ang buhay ko? Doon sa pagkamal ng salapi, kung sa oras na yon, sa maliikling panahon, ay bawian niya ako ng buhay. Buhay po ba ang Diyos? Isa po yun sa pwedeng pagninilay. Kaya mamimili ka. Alam niyo po, ngayon, hindi ka may magkamal ng salapi, subalit nararamdaman mo sa puso mo, ang Diyos ang bumubuhay sa'yo. Nagbibigay ng paraan sa buhay mo. Lahat ng benepisyo kaya niya ibigay sa'yo sa katapatan mo. At buong-buo mong ibigay sa Kanya ang sarili mo, ibibigay din po niya yon. Kahit gawin pa niyang hulugan sa'yo, walang problema. Sapagkat ang ating Panginoon ay hindi talusira. Amen po ba yon? Kaya sinambit ko po sa inyo na huwag gawing hulugan ang para sa Diyos sapagkat ang tao'y talusira. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yon? Subalit ang ating Panginoon, kailanman hindi sa talusira. Bigyan mo man siya ng buong buo at gagawin niyang hulugan ang pagbibigay niya sa'yo dahil alam niya na mayroon ka pa naman, hindi ka pa rin niya bibiguin. Buhay po ba ang Diyos? Napakarami po niyang paraan para ikontento ka niya. Kaya yun po mga kapatid, ang benepisyo na nararamdaman ko sa bawat araw.
Totoo po yun. Yun po talaga ang benepisyo. Sabi ko nga, hindi po ito isang pagmamagaling, subalit dadamhin niyo po sa puso niyo ang bawat katotohanan nihahayag po namin sa oras na ito. Kapag may nakakakita, halimbawa may sasakyan ka, hindi mo pwede ipagmalaki yan na sa'yo. Hindi mo pwede ipagmalaki na ang ganda ng sinasakyan mo. Kundi masarap damhin kahit sumakay ka sa tricycle, ikaw pa rin yun eh. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At doon mo higit makikita ang kababaan ng Diyos sa pagkatao mo. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po naramdaman na kahit mamalengke ka, ordinaryong-ordinaryo ka, at makikita ka ng kapwa mo, sa unang buhay, alam niya, ang tawag sa'yo, madam. May itatanong sa'yo. Subalit ngayon makikita ka nila, anong bitbit mo na mamalengke ka? Ordinaryo ka na sa paningin nila. Walang bali yun. Sapagkat tao lang din silang kagaya ko. Buhay po ba ang Diyos? Subalit ang hindi nila alam, yung nararamdaman ko, hindi nila nararamdaman. Kaya doon sa nararamdaman ko, yun po ang nagpapabago mula ulo hanggang talampakan upang lalo akong magsumidhi na paglingkuran ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Yan po yung mga benepisyo na hindi makita ng tao. Minsan, hindi makita. Subalit sa katotohanan po, hindi ko naman sasabihin sa inyong kaya nasasambit ko ito dahil meron ako, wala ako kahit na ano. Kundi, kaya ko nasasambit sapagkat, sabi nga ni kapatid na Berhel, dinggin mo ang tinig niya at mayroon siyang angkop na salita na makapagdudulot sa iyo ng galak kapag ikay nalulumbahin. Buhay mo ba ang Diyos? Yan po ang pinakamahalaga. Sapagkat kung hindi mo lalabanan at hindi siya ang mananahan sa iyo, matatalo ka pa rin ang pagkatao mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Marami po mga kapatid. Kaya salamat sa Ama. Sabi ko nga po, kapag masilayan mo lang, syempre bilang pagkatao, alam mo ang kahinaan mo sa unang buhay. Lalo ako sa aking sarili po, ang kahinaan ko po sa unang buhay, kapag may nakikita po akong tahanan na ang gaganda ng mga kagamitan, hindi ko man masambit sa aking bibig. Sa isip ko lang, pinupursigo ko sa sarili ko na kamting ko yun. Yun po yung isa sa kahinaan ko. Kaya sabi nga ni Mami Beth, hindi makapagbabago tayong tao kung tayo lang. Subalit dahil sa pagdulog mo sa Panginoon at binigyan ka ng panibagong isip para makontento ka sa buhay mo, ngayon kahit may nakikita ka, ngingiti ka na lang. Sapagkat alam mo na wala ka nang aasahan sa sarili mo, wala kang ibibili ng kahit na ano. Subalit, kapag ang Diyos naman ang kumilos sa'yo, dahil patid niya, natapat ka at gusto mo, pagagalakin ka niya. Buhay po ba ang Diyos? Yun po yung mga nagaganap na mga benepisyo. At yun po, kaya nasasambit ko po sa inyo, nagaganap po yun sa aking buhay. Hindi para ipagmalaki, kundi yung katotohanan na alam ko siya talaga yung pinaglilingkuran ko, na sa pamamagitan nating mahal na Apo Kunching, na ginamit upang mabuksan ang diwa ko, malinisan ang puso ko, tinanggap ko po siya at tinanggap niya rin ako, parehas po kami na gumagawa sa isa't isa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Give and take lang po yan. Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Kung nais nyo po, nakamtin nyo rin, gaya ng aming nararamdaman, ipadama nyo po sa Diyos ang buong katapatan. Amen po ba yun? Bigyan nyo po ng puwang ang Diyos na gumawa sa buhay nyo at huwag tayong bilang sarili. Sabi nga ni Mami Beth, kung hindi mo isusuko, anong gagawin ng Diyos sa'yo? Kaya kailangan isukong lubos upang maramdaman mo na yung pagsuko mo na yon, may ibang kikilos sa'yo. At yun ang kakaibang pagkilos na yon, doon mo mamamangha na yung hindi mo kaya, ay nakakaya mo na pala. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa tuwina po, lagi ko po sinasabi sa Panginoon, Ama, pinaubaya ko na po sa'yo. Sapagkat alam ko po, kaya mo ito pinatupad dahil gusto mo, hindi gusto ko. Ngayon, dahil gusto mo, wala man ako, gagawa ka ng paraan para makasadsad ako. Buhay po ba ang Diyos? Yun lang po. Ganun lang po kasimple. Kaya mga kapatid, nawa po, magkaroon po tayo ng kontento. Number 1 po yun. Magkaroon po tayo ng kontento kung ano po yung kaloob ng ating Panginoon. Sapagkat siya'y mabuting Diyos, kung ano yung gusto mo, alam niya. Kung ano ang gusto niya, hindi natin alam. Subalit kung ang gusto niyang tatanggapin natin, sigurado hindi tayo mapapahamak. Subalit, mga kapatid, sabi nga ni Mami Beth,
mayroong criteria yan kung paano mo kakamtin ang kagustuhan ng Diyos. Kaya nawa po, tayong lahat, hanggang sa mga oras na ito, sabi ko nga kay kapatid na Lando, laban lang tayo. Nararamdaman ko, may problema ako dito. Subalit, wala namang makapamban ng Espiritu, at pinanghahawakan ko po yun, na wala akong karamdaman. Kaya kapag nararamdaman ko po na umiiba yung timpla ng aking katawan, kinakapa ko ang sarili ko kung ano yung kasalanan ko. Amen po ba yun? At kapag nasuri ko na may malabis ako, na ginampanan, ukol sa aking sarili, yung siyempre po pag-aabuso sa trabaho, kung ano pa na binawal, ginagawa mo pa rin. Alam niyo po, sabi ko, pero iwag niyo pa akong gagayahin ha. Sabi ko kanina kay kapatid na Pearl, inom nga ako ng kape, kahit mainit, sabi ko po. Kasi nasuti ko, bawal nga. Ginawa mo, andun pa rin. Hindi mo gawin, andun pa rin. Eh di, inom na ako ng kape. Parehas din naman yun. Pero wag niyo akong gagayahin ha. Buhay po ba ang Diyos? Nasa inyo po yan. Kasi sabi ko, ang tagal ko na hindi nakakainom ng kape. Kasi lumalaki yung aking sikmura at sumasakit. Subalit sa aking pagsusuri, baka hindi dun sa, tungkol sa kape. Amen po ba yun? Kaya sabi ko, inom na lang ako ng kape. Pagbawal. Ano po? Pero kailangan matindi ang panalangin nyo sa Diyos, ha? At kapag pinaganap muli, pinahintulot na sumakit, huwag kayo magrereklamo niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sinabi ko lang po yun sa inyo. Gusto ko maging makatotohanan. Ganyan po si kapatid na Marisa. Kapag bawal, bawal. Kapag gusto, gusto rin. Subalit tinignan ko sa aking katawan, ganun din ang timpla. Sabi ko, inom na ako ng kape. Masarap ang kape. Buhay po ba, mga kapatid? Siyempre po, may epekto pa rin po yun. Dahil yung bawal, pag ininom mo, at mayroon katawan, ang nais ko po ituran sa inyo, kapag ginawa niyo po yun, huwag niyo sisihin ang Diyos. Dahil alam mo, sarili mo lang. Ang Diyos, kaya sabi ko kanina, Ama, inom ako ng kape. Kahit bawal sa akin, kung ano man yung patutupad mo, sumakit muli ang kalam ng tatanggapin ko sa salamat hanggang ngayon, hindi sumasagot. Bang Diyos! Si God, pag harap lang natin at biyak ng puso o ay, sabi nga ni Mami Beth, makakapaglambing ka kay God. Lambing na, hindi mali siyang lambing ha. Yung kaukulan na, pwede mo siyang hinga ng lahat. Amen po ba yun? Siyempre po, kagaya halimbawa sa mahal na Apo, makita mo siya at tinanggap mo siyang totoo na ginagamit ng ating Panginoon, hindi mo naiisip na tao yung kaharap mo, hindi mo naisipin yun. Kundi sa oras na yun, dahil siya ay binigay sa'yo ng Diyos, ititreat mo siya. Kung paano ang Diyos ay kumilos sa'yo. Amen po ba yun? Ganyan lang po mga kapatid kasimple. Kaya ko po inihahayag sa inyo ang aming mga karanasan, hindi para sabihin sa inyong gawin nyo rin. Kundi, kaya inihahayag po namin, doon pala makakakita na po kayo ng benepisyo. Sapagkat, hindi man pagdakakaraka-raka ay nakamtan nyo ngayon, kagaya na aming pinahahayag, lilipas ang mga araw at panahon na makakamtan nyo rin po yun. Magkakaroon po ng kaganapan na magkakaroon ng parehas na problema. Kaya magkakaroon din po kayo ng isip na ito yung solusyon, tinuro na Espiritu sa kanila sa pamamagitan ni Apo Kunching. Kaya mga kapatid, ito po iwanan ko po sa inyo. Gawin nyo lang pong relax ang buhay. Sapagkat wala ring mangyayari eh. Kahit mag-isipin magdamag, walang mangyayari. Walang magbibigay sa iyo eh. Kundi, i-relax mo ang buhay mo, gumanap ka para sa Diyos, at isang araw, magugulat ka na lang. Yung iniisip mo, yung ginugusto ng puso mo, na hindi mo kaya bilang tao, ibibigay sa iyo ng Diyos sapagkat alam niya ang katapatan mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, sa buhay ko ngayon, sa buhay ko ngayon po, simple lang. Malayo ang aking anak. Siyempre po, nalulungkot ako. Bilang ina, pag naalala, subalit binipisyo po na binigay ng Diyos. Anak, paglingkuran mo ako ng tapat,
at paglilingkuran ko ang anak mo ng buong tapat. Buhay po ba ang Diyos? Palitan lang po. Kaya, ganun po kapanatag ang kalooban. Kahit minsan po ay dumaratal bilang pagkatao, syempre po, ang tukso sa mundo, alam nyo naman po. Subalit salamat sa Ama, sapagkat binibigyan po niya ng kapayapaan ng isip ang bawat lingkod niya na siyang inaasahan. Kaya napakarami ko na pong benepisyo na nakamtan sa Diyos. At kung paano sa oras na ito, yun po yung, kung tatanungin po ako, babalik ta rin ko po benepisyo naman ni God sa akin. Yun po yung gagawin ko na ngayon, yung may benepisyo naman si God sa pagtupad niya sa akin. Nawa po, tayong lahat, ganun po ang magiging damdamin kapag itinakda ng Diyos sa inyong buhay. Masarap po, masarap. Sapagkat sa tao, naranasan mo ng asahan sila, may katapusan. Sa tao, naranasan mo na humingi sa kanila, may hangganan. Subalit sa ating Diyos, lahat ng kailangan, hindi man ngayon, hindi man bukas, subalit siya'y dakila at makapangyarihan, ibibigay niya ang takda upang tayo ay magkaroon ng kagalakan. Muli, magandang umaga po sa inyo sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mother, sa magandang binahagi mo. Isa lamang po yung tumatak po sa akin dun po sa magandang ibinahagi po ni Mami Maris po, na matuto nga po tayong makontento sa kung ano nga po bang meron tayo ngayon. Matuto po tayong makontento sa mga bagay po na pinagkaloob po sa atin ng ating Panginoon. Na kung mahirap man po tayo ngayon, wag po tayong magdumali po na pagdaka po, umangat po, makakamtan po ng kaginhawaan. Sa halip po na ihangad po natin yung kaginhawaan agad, nandun po yung magsumakit po tayo sa Panginoon po na sa kabila po ng kahirapan, makikita po ng Ama yung kababaan po natin at siya po yung sa tuwi na yung mag-aangat po sa atin papunta po sa taas. Amen po ba? Maraming salamat po sa lahat po nga nagsibag bahagi sa umagang to. Ang lahat po ay naanaya na magsitayo, maghawak-hawak po tayo ng kamay at